Nakita ni Catherine na tumayo ang lahat ng lalaki at pumesto sa likuran ni Nathan. Nandoon din si Xander na kumaway para sa akin. Nakita ko si Jacob sa likuran ni Xander. His arms crossed in front of his chest. Bahagya siyang nakaupo sa lamesa. Nakita kong inihagis na ni Nathan ang garter. Sinundan ko yon ng tingin at nakita ko itong walang kahirap-hirap na sinalo ng isang kamay. Tinignan ko kung kaninong kamay yon at namutla ako nang makita kong si Jacob ang nagmamay-ari ng kamay na yon. Nagpalakpakan naman ang mga tao. "Let's proceed to the next step," sabi ng MC. Hinila ako ni Grace papunta sa isang upuan sa gitna ng bulwagan. Pinaupo niya ako roon. Nakita kong nakatayo si Jacob sa harapan ko. Nakapalibot sa amin ng mga bisita. "Jacob, isuot mo kay Catherine yung garter," sabi ni Nathan. Ngumiti nang nakakaloko sa akin si Jacob bago umupo sa harapan ko at iniangat ang isang kamay ko. Marahan niyang isinuot ang garter sa paa ko. Tila pa ako na kuryente nang lumapat ang kamay niya sa balat ko. "Kiss!" Yun ang narinig kong sigaw ng mga tao. Tumayo si Jacob, marahan niya akong hinila patayo. "Kiss daw." Ngumiti si Jacob saka humarap sa akin. Akala ko sa pisngi lang niya ako hahalikan, pero laking gulat ko nang ikulong niya ang mukha ko sa kamay niya, saka walang sabi na hinalikan ako sa labi. Palakpakan at hiyawan ang narinig ko. Nang bitawan niya ako, nahagip ng mga mata ko ang mga magulang niya. Todo ngiti ang mga magulang niya sa amin. "He kissed his best friend on the lips." Narinig kong sigaw ng isa. Biglang pumailan lang ang kantang nakaka-inlove sa pandinig, habang kantyawan pa rin ang mga bisita. "Kainis, Jacob! Look what you've done!" Sabi ko sabay hampas ng bouquet sa balikat niya, saka ako mabilis na tumakbo paalis. Sa dalampasigan ako dinala ng mga paa ko. Nahirapan na akong maglakad, kaya tinanggal ko na ang suot kong sandals. Maliwanag ang buwan, malamig ang simoy ng hangin, kaya napayakap ako sa sarili ko. Tumunog ang cellphone ko na nasa dala kong purse. It's a long-distance call from Lani. "Hello?" Sagot ko. "Catherine, Ethan wants to talk to you," sabi ni Lani. "Okay, please give the phone to him." "Hi, Mom. Did you already talk to my dad?" Tanong sa akin ng anak ko. Yes, sweetheart." "When will you go back here in New York, Mom? Don't forget to bring my daddy, huh?" Tanong niya. "Maybe 2 weeks after, sweetheart. It depends on the schedule of your dad." Pagsisinungaling ko. "Okay, Mom. I will wait for you and Daddy here. I love you, Mom." Aniya. "Love you more, sweetheart," sabi ko. Pinindot ko na ang end button. Naglakad-lakad ako sa may dalampasigan. Naupo ako sa isang bato na naroon. Ilang minuto na akong nandoon nang may magsuot sa akin ng isang coat. Tinignan ko kung sino yon. "Xander, ikaw pala." "Pasaway ka. Alam mo bang delikado dito kapag gabi? Ang lamig pa dito at ganyan ang suot mo. Magkakasakit ka sa ginagawa mo." Pagalit niyang sabi. Ayoko nang bumalik doon sa party. Pakisabi kina Grace at Nathan na gusto ko nang magpahinga. "Halika na at ihahatid na kita sa kwarto mo." Inalalayan niya ako makababa sa bato. "Mas matigas pa ang ulo mo kaysa sa asawa ko." Aniya. "Well, mas hibang naman ang asawa mo." Biro ko. "You're just the same." Aniya. Pagkapasok namin sa lobby ng hotel, nakasalubong namin si Jacob. Nawala ang ngiti sa mga labi ko. Huminto kami at huminto din siya sa harapan namin. "She needs to take a rest. She's already tired," sabi ni Xander kay Jacob. Hinila na ako ni Xander at sumakay na kami sa lift. Nakita ko ang pagkuyom ng mga kamao ni Jacob. Nakita ko siyang lumingon bago magsara ang lift. "He's different from the Jacob I met 5 years ago," sabi ni Xander. He concluded that Arabella is our daughter, Xander. Kahit naka-costume si Arabella, nakita pa rin niyang kamukha ng labi ko ang labi ng anak mo. Tinanong niya ako kung bakit ko inalis ang anak namin, tapos binigyan daw kita ng anak. He doesn't believe what I told him. Malungkot kong sabi. Dahil binulag na siya ng galit niya sa'yo. If he truly loved Nika, why he didn't marry her? Catherine, it's been 5 years, pero bakit wala siyang ginawa? Maybe it's time for you to go down in your throne. Ikaw ang gumawa ng way para magkaayos kayo. Aniya, tumango na lang ako. Gagawin ko ito para kay Ethan. Kinabukasan ay ginising ako ng isang katok. Inaantok akong bumangon at tumapat sa pinto. Yes? Tanong ko.
Catherine, si Mommy to. Binuksan ko ang pintuan ng room. Kailangan na naming lumuwas ng daddy mo. Bukas pa naman ang uwi mo ng Maynila, di ba? Tanong niya. Yes, Mom. Sasabay na lang po ako kina Grace. Okay, anak. Nasa kotse na ang dad mo. Nauna na. Kinatok lang kita para makapagpaalam. Ani, Mommy. Galit talaga sa akin si daddy. Hindi ko naman siya masisisi dahil kasalanan ko naman. Take care, Mom. Sabi ko. Humalik na ako sa mommy ko. Pagkaalis niya, isinara ko na ang pinto at pumasok na ako sa loob ng banyo para maligo. Isang kulay dilaw na dress ang isinuot ko. Nagpa siya akong bumaba para mag-breakfast. Hindi ko makita ang mga bagong kasal sa restaurant ng hotel. Mangilan-ngilan pa lang kumakain. Nakita ko si Jacob na nakaupo sa isang table doon. Wala siyang kasama. Huminga ako ng malalim. Heto na, Catherine. Umpisahan na ang plan A. Wika ko sa sarili. Hi, good morning. Bati ko sa binata. Tumingala siya at tinignan ako. Is this seat taken? Pwedeng makiupo? Tanong ko. Hindi pa rin nawawala ang puot na nakikita ko sa mga mata ni Jacob. Sure. Tipid niyang sagot, saka na ibinalik ang mga mata sa laptop niya. Lumapit ang isang waiter sa akin at tinanong ang order ko. I want 1 cappuccino and 1 cheese croissant. Sabi ko sa waiter. That's all, ma'am? Tanong ng waitress. Jacob, you want something? Tanong ko rito. Sinulyapan niya ako. I want you. Seryosong sagot niya. Nagulat ako sa sinabi niya. Tumingin ako sa waitress at nakita kong kinikilig ito. Just give him black coffee, no sugar. Sabi ko sa waitress. Okay, ma'am. Sagot ng waitress at nagmadali nang umalis at kinikilig pa. Tumingin ako kay Jacob. Nakatutok na ito sa laptop niya. Kinuha ko naman ang cellphone ko at lihim ko siyang kinuna ng picture para may maisend ako kay Lani at ipakita kay Ethan. Tumunog ang message alert tone ng cellphone ko. Mag-breakfast sana ako dyan sa resto sa baba. But I saw you with Jacob, kaya magpapa-room delivery na lang ako. Text ni Sander. Okay then. Tapos nag-reply siya na mauuna na siya sa Maynila, kaya nagsabi na lang ako na sasabay na lang ako kay Jacob. Nang ibaba ko ang cellphone ko, ay dumating na rin ang order ko at ibinaba ng waitress sa lamesa. Thank you. Sabi ko. Enjoy your breakfast, ma'am, sir. Sabi ng waitress na hindi mawala ang ngiti sa labi. Nagsimula na akong kumain ng in-order kong croissant habang humihigop ako ng kape. Patingin-tingin ako kay Jacob pero busy ito sa kung anumang ginagawa sa laptop niya. Lalamig yung coffee mo, sabi ko. Sinulyapan lang niya ako saka muling tumingin sa laptop. Where's your boyfriend? Tanong niya habang nakatingin sa laptop. He's not my boyfriend and I don't know where he is. Sabi ko, saka humigop ng kape. Tumingin siya sa akin. Hindi ba magkasama kayo kagabi? Anong ginawa niyo sa kwarto mo? Sabi niya. Umalis siya kaagad. Natulog na rin ako kagabi dahil pagod na ako. Sabi ko. Really? Nanguuyam niyang tanong. Ano ba, Jacob? Bahala ka na kung ano ang gusto mong isipin. Kahit ano naman ang sabihin ko, hindi ka pa rin maniniwala eh. Sabi ko. Tumayo na ako. Where are you going? Tanong niya. I'm done with my breakfast. Mag-iikot na lang ako dyan sa may beach. Wanna join me? Tanong ko. No, I'm busy. Sabi niya saka na itinutok ang mga mata sa laptop. Tinaasan ko lang siya ng kilay. Hindi na niya ako tinignan ulit. Okay, I will just call Xander para samahan akong mag-swimming. Maiwan na kita. Iyahanda ko pa kasi yung isusuot kong two-piece eh. Sabi ko. Swim? Hindi ka naman marunong lumangoy, hindi ba? Sabi niya na nakangiti pa ng nakakaloko. Natuto akong lumangoy sa New York. Ini-enroll ko si Ethan sa swimming lesson, kaya pati ako nag-enroll na rin. Nais ko sanang sabihin sa kanya. Tumayo ako at itinukod ko ang dalawang kamay ko sa lamesa. Tiningala niya ako. Noon, oo. But now, marunong na ako. Wanna try me? Paghamon ko. Tumayo ako ng diretsyo. Okay, never mind. Just continue what you're doing. Sabi ko saka na humakbang paalis. Umakyat ako sa hotel room ko at nag-ready. Nagpahid muna ako ng sunblock sa buong katawan ko bago ko isunuot ang suot kong dress kanina. Kinuha ko ang beach bag ko at lumabas na ng kwarto. Nakarating ako sa tabing dagat. Maraming naliligo.
at marami ding nakaupo sa beach lounge chair. May nakita akong bakante na nasa bandang dulo. Nagpunta ako roon at umupo. I removed my dress and I put some sunblock again. Nakita ko si Xander na palapit sa akin. Nakabihis na ito at mukhang luluwas na sa Maynila. Galing ako sa room mo, nandito ka lang pala. Aniya nang makalapit na siya. I want to take some dip. Balik ka na ng Maynila? Tanong ko. Yes, just call me tomorrow kung magpapasundo ka. May importante kasi akong aasikasuhin sa Maynila eh. Aniya. Okay, ingat ka. Baka malagot ako kay Lani kapag may nangyari sa'yo. Sabi ko. Yes, boss. Ingat ka rin dito. And don't take too long under the sun. Aniya. Okay, bye. Sabi ko. Humalik ako sa pisngi niya. Naglakad na siya paalis pagkatapos. Tumayo ako at lumusong na sa dagat. Nang ang tubig ay hanggang balikat ko na, nagsimula na akong lumangoy. Ilang minuto akong nagtagal sa ilalim ng tubig, bago iniangat ang ulo ko para sumagap ng hangin. Hindi pa masyadong masakit sa balat ang sikat ng araw dahil 8:00 pa lang ng umaga. Matagal na rin akong hindi nakakalangoy sa tubig dagat. Naging busy kasi ako sa trabaho at kay Ethan. Kung hinayaan ko lang magpaliwanag noon si Jacob, buo sana kami ngayon. Paano ko ba sasabihin sa kanya na buhay ang anak namin? Kahit hindi niya ako mapatawad, basta tanggapin niya lang ang anak namin ay masaya na ako. Nagpasya na akong umahon. Pagtapak ng paa ko sa buhangin, nakita kong maraming lalaking nakatingin sa akin. May isa ding lumapit na may dalang tuwalya. Hi miss, eto towel. Sabi niya. Aabutin ko sana ang tuwalyang ibinibigay niya nang may biglang nagbalot ng bathrobe sa akin. Lumingon ako at nakita kong si Jacob yon. She doesn't need your towel. Aniya sa matigas na tinig. Walang nagawa ang lalaki kundi ang dalhin ulit ang tuwalya at umalis na. Nilingon ni Jacob ang mga lalaking kanina pa ay nakatingin sa akin. Parang mga takot ito na nagsipagyuko at nag-iwas ng tingin ng mga ito. Pagkatapos ay ako naman ang tiningnan niya. Next time, kung balak mong lumangoy, doon ka sa private part nitong resort pumunta. Huwag dito sa maraming nakakakita sa'yo. Galit niyang sabi sa akin. Mas gusto ko dito. Maraming tutulong kung may mangyaring masama. E sa sinasabi mong lugar, mawawala ako dahil mag-isa lang ako. Sagot ko. I thought you're accompanied by your boyfriend. Aniya. Ang kulit, bahala ka nga dyan. Sabi ko saka ako nag-walk out. Isinuot ko ng maayos ang robe. Inayos ko ang mga gamit ko na nasa lounge. Tumunog ang cellphone ko at si Grace ang tumatawag. Best, dito ka na mag-dinner mamaya sa beach house. Mamaya kasing madaling araw na ang flight namin papuntang New York. Aniya. Okay, pupunta na lang ako dyan mamaya. Sabi ko. Okay, see you later, bye. Sabi niya saka na nawala ang linya. Hindi ka pa babalik sa room mo? Sabi ni Jacob na nasa likuran ko na pala. Bakit? Gusto mong sumama? Is that an invitation? Ganting tanong niya. If I told you yes, will you come? Tanong ko ulit. Don't try me, sweetheart. Baka nakakalimutan mong may utang ka pa sa akin na kailangan mong bayaran. Aniya, sabihin mo sa akin kung paano ko mababayaran ang sinasabi mong utang. Ganting sagot ko sa kanya. Natigilan siya. Maya-maya pa'y dinampot niya ang beach bag ko at hinawakan ako sa aking kamay at hinila ako. Hey! Saan mo ako dadalhin? Sigaw ko sa kanya. Diretso ang lakad niya habang hila-hila ko. Sumakay kami sa lift at pinindot niya ang floor kung nasaan ang room ko. Pagkabukas ng lift, hinila niya ulit ako. Bakit alam niya ang hotel room ko? Nakita kong may kinuha siyang card sa bulsa niya. He swiped it in the door. Bakit may card ka ng room ko? Tanong ko. Tinignan niya lang ako. Mabilis niyang binuksan ang pinto at hinila ako papasok. Binitawan niya ako at isinara ang pinto. Take a bath and change your clothes. Aniya. Sinunod ko naman ang gusto niya. Naligo ako pero sinadya ko talagang tagalan. Tapos na akong maligo. Pero nanatili akong nakatapat sa shower. May kalahating oras na ako sa banyo. Kinalabog naman ni Jacob ang pinto. Catherine, kapag hindi ka pa lumabas dyan, gigibain ko tong pinto. Sigaw niya. Ano ba Jacob? Just wait. Sigaw ko din. I'll give you 5 minutes. Sabi niya. Mabilis kong ini-off ang shower at tinuyo ko ang sarili ko gamit ang towel. Kumalabog ulit ang pinto. Ano ba Jacob? Gusto mo bang madulas ako dito sa kamamadali mo? Sigaw ko ulit. Halos kalahating oras ka na dyan.
Hanggang ngayon hindi ka pa tapos? Aniya, give me 5 minutes more. Sabi ko, nagmamadali akong nagbihes. Lumabas ako ng banyo na nakabalot ng tuwalya ang buhok ko. Bakit ang tagal mong magbanyo? Tanong niya. Ganon ako maligo. Lumapit ako sa may vanity table at nagsuklay ako ng buhok. Nilingon ko si Jacob. Sinabihan ka ba ni Grace na may dinner mamaya sa beach house nila? Tanong ko. Matiim niya akong tinitigan. Ano ang pinaplano mo? Tanong niya habang humahakbang siya palapit sa akin. Tumingala ako sa kanya. Hinila niya ako patayo. Jacob! Tell me, what's your plan, Catherine? What do you mean? Anong plano? Tanong ko. Nung umalis ka dito, galit na galit ka sa akin. Tapos ngayong bumalik ka, okay na ang lahat? You want me to be your friends again. So tell me, binabalak mo bang maghiganti sa akin? Tanong niya. What are you talking about? Naguguluhan kong tanong. Really? You don't know what I'm talking about? Wala akong atraso sa'yo. Ikaw ang may atraso sa akin. At kung meron man dapat maghiganti dito, ako yun. Aniya. So balak mong maghiganti? Ikaw pa lang may plano. Okay, fine. Do whatever you want to do with me. I'll accept it. Nangahamon kong sabi sa kanya. He claimed my lips. Halos mamanhid ang labi ko sa halik na binibigay niya. Isang halik na punong-puno ng galit. Mabilis niya akong isinandal sa pader. Nasakta ng likod ko, pero wala siyang pakialam. Tumugon ako sa halik ng binata, kahit iniinda ko ang sakit ng likod ko. Muli niya akong hinalikan at ramdam ko na puno ng galit iyon, kaya hindi ko napigilang mapaiyak. Marahan siyang umatras palayo sa akin. Nakatingin lamang ako sa kanya habang umiiyak. I'm sorry, sabi niya. Mabilis siyang lumabas ng kwarto. Napaupo naman ako sa lapag at napahugulhol. Tiningnan ko ang kamay ko at namumula ang mga bakas ng kamay ni Jacob. I deserve this, sabi ko sa sarili ko. Pinunasan ko ang mga luha ko at tumayo. Nangihina ako ng mga sandaling iyon. Maging maayos pa kaya sina Jacob at Catherine. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.